may isi-share lang ako sa inyo mga idol, lahat ng naka-DE dyan mga ka-DE. Isi-share ko sa inyo yung mga sensor na to, yung dito tayo mag-una sa may throttle mga sensor. Ito idol, ito yung air cleaner hose. So sa air cleaner hose may dalawang screw ito, yan ito, at saka yung dito sa may dulo mga idol, yan silalom ito, ayan sabit, yan nakikita nyo, yan yung pangalawang screw mga idol. So yung ito mga idol, yung screw nito, yung sensor to, ito yung tinatawag na map sensor, ito yung intake air temperature sensor, at ito naman yung TPS, yung tinatawag natin na throttle position sensor. Ito mga idol, ito naman mga idol, ito yung tinatawag natin ng IECV, Indoor Air Control Valve Sensor mga idol. Ito yung tinatawag ng IECV. So pag maglinis ka ng air cleaner mga idol element, dapat buksan mo ito, dalawang ito, yan pati ito mga idol, yan ito. Tapos pagtanggal na mga idol, yung dalawa dyan, may dalawa sa dito, may dalawa din dito sa gilid, yan. Pag binaklas mo ito mga idol, makita mo yung air filter sa ilalim. Pag nakuha mo yung air filter mga idol, kung alikabok na, kung madala pa sa linis, linisan mo. Kung hindi na mga dala ka idol, palitan mo lang ng bago. Pero mas mabuti mga idol, palitan mo ng bago para sure. Kasi pag linisan mo ng hangin mga idol, may natira pa talang alikabok. So mas maganda dyan, palitan mo ng bagong air filter, air cleaner filter. So ito naman mga idol, yung tinatawag na natin na alternator, siya yung magcha-charge ng baterya. At ito naman idol, yung compressor natin dito na yung freon, para pag ikot niya mga idol, lumamig na yung lumabas dito sa may mga ducting natin, kaya lumamig na yung hangin mga idol, kasi dito nakano yung freon. So balikan ko mga idol, ito yung map sensor, ito yung IECV, ito yung intake air temperature sensor, ito yung throttle position sensor mga idol. Yung IECV, ito yung IECV mga idol, ito yung IECV, ito yung map sensor, ito yung intake air temperature sensor, ito yung TPS or throttle position sensor. Yung sa ilalim ng intake mga idol, yan sa ilalim, hindi makita natin, mahirapan tayo makita, yung tinatawag natin na knock sensor. So dito yung primary fuse box, nandito yung mga relay ng mga starter, yung mga blower dito sa ilalim. Ito yung main fuse box mga idol. Ito naman yung air cleaner sa loob nito, ito yung air cleaner element sa loob. So dito yung sa kabila mga idol, ipapakita ko sa inyo yung mga sensor. So balikan ko ulit, ito yung map sensor, air temperature sensor, TPS, IECV, ito yung IECV, ito yung compressor natin, ito yung alternator, yan sa mga naka-DE dyan, ito yung ano nyo. So sa kabila naman tayo. Kabila tayo mga idol, doon binayo sa inyo idol, ito yung dito naman sa harap, sa kabila mga idol, sa may driver side, ito yung tinatawag natin na oxygen sensor. Ito yung oxygen sensor. Ito naman mga idol, yan asan, hindi makita, yan ito na sensor mga idol, ito yung water temperature sensor. Ito siya, yan, ito yung water temperature sensor, yung magdidetect dito mga idol. Dito makikita sa pantilgis natin dito, yan, dito makikita yung naka parin mga idol, mo-detect siya dito, makikita. I-on ko mga idol yung sensor na yan, yung kulay pula at saka yung green, yan CF, yan mga idol.
Yan. Nakita nyo? High HF o CF. Yun yung nakaano yung sensor mga idol, yung dito. Yung tinuturo ko ito. Yan. Ito na sensor na to. Ito yung water temperature sensor. Ito naman yung oxygen sensor. So yung camshaft sensor mga idol ito. Kita nyo? Yan. Ito. Hindi makita. Yan. Yan. Yung sakit na yan mga idol. Yan yung camshaft sensor. Sa mga ka-DE dyan, ito yung camshaft sensor yan. Ito. Yan. Yan yung camshaft sensor mga ka-idol. Yung sakit na yan. Nakita yung kulay puti. Yan. Yan. Yan ito. Yan. Ito mga ka-idol. Yan yung camshaft sensor. May catalytic sa mga 64 mga idol, may catalytic sensor ito. Sa 64B wala siyang catalytic, yung oxygen sensor lang nakalagay. Yung catalytic sensor mga idol dito nakalagay, doon malapit sa may catalytic. Yan, ito yung catalytic nya. Yung after that dyan nakakabit yung catalytic sensor. Ito naman yung injector nya. Yan, ito isa, dalawa, injector number 1. Yan, injector number 2 at injector number 3. Yung coil na mga kaidol, ito sa loob. Pag tinanggal mo itong cover, nakikita mo yung tatlong coil. Yan, yung tatlong wire. Yan yung coil nya. So ito mga kaidol, yan. Sa automatic to mga kaidol ha. Ito yung dipstick ng ETF. Dito makikita kung meron pa bang laman yan. Ito. Sa transmission to mga idol, sa lahat na naka-DE dyan, dapat makita mo ito. Kung hindi mo alam saan ka magtingin ng level ng ETF sa transmission mo, ito yung hihilahin mo para makita mo ito. Yan, oh, nakita mo, oh. Ito mga idol. So may guhit siya mga idol, oh. Oh, yan, ito yung level niya yon. Yan, nakita nyo mga idol, may tudlok sa pangalawa. Yan yung level niya mga idol sa ETF sa transmission. Tapos ibalik mo dyan, ibalik. Kung magkarga ka ng ETF mga idol, dyan lang ilagay mo. Yan, ibalik ulit. Yan, yung kulay niya mga idol, pula, oh. Yan yung sa transmission, yung pagsukat mo ng ETF. So ito naman yung lagayan ng oil. Kung maglagay ka ng oil mga idol, sa mga naka-DE lang, tatlo lang yung oil ito. Tatlo lang liters yung oil na ginagamit. So ito yung oil filler cap. Yan, oil filler cap. Dito yung coil. Ito yung oxygen sensor. Ito yung ito yung water temperature sensor sa likod, yung itim. Ito yung injector number 1, number 2 at number 3. Ito naman yung camshaft. Yan. Yung ito mga idol, yung PCB. Ito yung PCB mga idol. Pag sira na to mga idol, minsan mauusok, minsan normal lagitik, hindi na magano yung spring. Pero kadalasan mga idol, pag sira na yung PCB valve mo, kadalasan yan mausok yung makina mo. Akala mo na loss compression o may sira na yung nakadi, yung mga nakaturbo. So ito lang pala yung problema. Yan, dapat mong i-check upin yan mga idol. So hanggang dito na mga idol, maraming salamat sa pagpanood sa ating video. Kung nagustuhan nyo ang video na to mga idol, palihog og please like, share and subscribe my YouTube channel mga idol. Maraming salamat po.